Gusto mo pumunta ng Canada pero hindi mo alam kung anong way o pamamaraan yung gagawin mo upang mapunta ka dito at kahit na kung minsan ay nakakatanggap na kayo o mayroon na kayong let's say job offer, ano bang stream yung pinapasok nyo o kaya naman ano bang way para na sa ganon, let's say program ng Government of Canada yung tinatahak ninyo para hindi kayo mawala. At marami nga sa inyo ang nagbigay ng kanilang komento na nandito kami sa ganitong field pero iba yung programa. So ano ba yung tama at ano ba yung nababagay sa amin bilang pamilya o bilang individual na makararating dito sa Canada. Ito ay update natin para sa inyong lahat para ma-refresh tayo sa kung ano-ano yung mga programa ng gobyerno ng Canada para makarating kayo nga dito at para hindi kayo mawala kasi napakaraming stream talaga naman na dapat ninyong pasukin, tahakin pero kung minsan nawawala talaga tayo, saan ba ako babagay, saan ba ako pupunta, yung mga ganong tanong pero kung minsan nandun na tayo sa ganong programa pero hindi natin alam na yun pala yung programa na yun saka na lang natin makikita o we'll find out na ito pala yung stream ko, ito pala yung programa ko. So mainam siguro na pag-usapan natin to sapagkat marami sa inyo, batay sa mga comments nga at personal na mga messages ninyo, so pinag-aaralan ko yon, marami pala akong hindi nakakaalam na napakaraming programa ng gobyerno ng Canada. Sabi ko nga, this is just an update at pag-usapan natin. Sabi po ng immigration.ca na naisulat po ni Colleen Singer noong January 9, 2023, mag-isang taon na po yan. Here are 13 ways you can immigrate to Canada in 2023 and beyond. Papasok po yan ng 2024 din. Canada has ambitious plans to welcome a record of 465 new immigrants in 2023 as it looks to use newcomers to solve a growing labor market shortage. After setting new annual permanent residence records in both 2021 and 2022, it plans to break those records again in each of the next 3 years. This means it has never been better time to consider starting the process of immigrating to Canada. So ang sabi ng immigration.ca, mayroon po tayong 13 na mga pamamaraan na magagamit natin para makarating po tayo dito sa Canada at depende po yan sa program na inyong papasukin o recommended ng inyong employer o ng institution o ng consultant o na kaya ng mga recruitment agencies na kinakausap nyo na. At depende rin po yan sa kung ano talaga yung nababagay doon sa skills, doon sa let's say work experience niyo at kung meron ba talagang iba't ibang pamamaraan pa na po pwede. Ang sabi ng ilan, sa katotohanan mayroong mahigit 15 na mga programs, no? So hindi lang natin alam yung mga napakaraming program na yon ay nandito pala kasama at malamang yung mga nag-a-apply sa inyo papunta dito sa Canada nandun kayo sa stream na yon. Sa katunayan, kung titignan natin mabuti, mayroon 5 pangunahing programa para makarating kayo dito sa Canada. Pero yung 5 programa na yon ay nahati sa mga subcategories. Yun po ang isa-isahin natin at mahalaga po na malaman niyo ito sapagkat sabi ko nga para hindi kayo mawala sa application ninyo balang araw. Pinapasok niyo pala express entry, nung pala hindi pala yung intended na program para sa inyo, kundi nandun pala kayo sa program ng temporary foreign workers na kung saan not express entry, something like that. So pag-aaralan po natin yan. Una po dito yung permanent residence na main program, isa sa mga main program. Nahati po ito sa ilang mga programa. Number 1 po dito is the economic program. So number 1, sa economic programs, mayroon po tayong express entry. Express entry remains the foremost way to move to Canada in 2023 and 2024. Pauna na po yan. The flagship selection system is used to control applications for the main federal programs like the Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, and the Federal Skilled Trades. So that's number 1 po, express entry. Matagal ko nang binabanggit sa inyo yan na isa ito sa mga pinakamalaking turnout na nakapagpaparating dito sa Canada.
express entry, pwede pong temporary foreign skilled worker, pwede naman po yung tinatawag nating Canadian Experience Class, o kaya naman pwede naman po yung sa federal skill. So depende na po ngayon kung saan kayo dadalhin ngayon ng mga employer niyo o ng institution kung saan kayo umapply. Number 1 po yan, federal skilled, under po ng economic programs. No? Number 2 is the provincial nominee program. The only economic stream bigger than express entry in 2023 is the combined force of Canada's provincial nominee program. Sa provincial nominee program naman po, alam natin yan na kapag sinabi nating PNP, medyo marami na kayo naririnig yan. Pwedeng ang provincial nominee program ay express entry o kaya naman job offer o kaya naman yung tinatawag nating meron kayong employer, no? Not express entry sa general term natin. So, tignan nyo mabuti kung halimbawa dito sa provincial nominee program, may ilan tayong mga programa katulad ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program, katulad ng Alberta, Manitoba Provincial Nominee Program, Ontario Provincial Nominee Program, at syempre yung mga ibang province pa like British Columbia Provincial Nominee Program, Yukon, and so on and so forth. So, yun po, karamihan sa mga employer ngayon ay tinitignan yung express entry na provincial nominee program, but still express entry po yan. Number 3 is Quebec. Quebec is a category of its own as it has full control over its economic immigrant or immigration intake. Much has been made of the powerful Quebec provincial government's push to ensure all immigrants welcome to province are francophone. Remember po kasi na is category po ang tinatawag nating Quebec kasi nga ang Quebec po ay French-speaking province. Therefore, sa kanilang program, karamihan iba yung kanilang process at iba rin yung kanilang language exams. Halimbawa, sa Saskatchewan Nominee Program, English exams. Sa Quebec naman po is actually French speaking exams ang kukunin nyo. So, ganun po ang pagkakaiba nun. So, mayroong ibang programa ang Quebec, kaya sinasabi po nila ngayon ng Quebec is actually a program. Another is the employer-driven pilot programs. Canada also operates a number of employer-driven pilot programs targeting specific areas of the economy or region with chronic labor shortages. At the forefront of this is the Atlantic Immigration Program, which started life as a pilot but since been made permanent. So ilan pa sa mga program po natin ngayon dito sa tinatawag nating pilot programs are yung una po yung Agri-Food Pilot, Rural and Northern Immigration Pilot, Economic Mobility Pathways Project. Kilala nyo naman po yung mga pilot program na yun sapagkat nabanggit na po natin yun. Ito po yung mga employer-specific pilot program. Ibig sabihin, hindi po sila magtatagal, pwedeng sila ay maging permanente katulad po ng Atlantic Immigration. Dati po, pilot program yun. Pag sinabi nating pilot, hindi talaga panghabang buhay. No? Pero may mga instances na pwedeng maging permanent program sila, katulad nga binanggit natin is the Atlantic Immigration Program. Ang mga pilot program sa kasalukuyan na kilalang kilala is number 1, yung Agri-Food Pilot, and the second one is the Northern Immigration Pilot Program. So yung pwede yung programa na kung saan hindi kayo mag-a-apply kayo pero dapat ma-apply muna doon sa specific na lugar o town yung isang employer o kaya yung institution para makapag-hire sila. At sila na mismo ang gagawa ng tinatawag nating way para makarating kayo dito as permanent resident. So, ganun po ang ibig sabihin ng pilot program na kung saan mayroong kakulangan talaga ng mga worker sa specific na lugar na yun. Halimbawa po, dito sa Saskatchewan, we have Northern Immigration Pilot Program. Kung tinatawag natin, ang city po dito ay Moose Jaw. Halimbawa naman po, kasama doon sa ibang pilot program sa British Columbia, meron mga dyan, may mga yung Okanagan area kasama po dyan sa tinatawag nating ilang pilot program. Marami. Okay, another program po, main program doon sa binanggit natin is the business programs. Ang isa po ang halimbawa dito is the startup visa. Canada's startup visa has become an important route to Canada immigration for business-minded individuals. So, nangangahulugan lang po dito na yung startup visa program ay yung programa kung saan gusto mo mag-start ng business dito sa Canada, no?
So, ganun lang po yun. Magpopondo ka lang, kung may salapi ka, pwede po ito, startup visa. And the other one is the provincial business programs. And the second one is the self-employed programs. So kung makita po natin sa provincial economic naman at saka dun sa malaking pagkakaiba sa provincial po, ibig sabihin specifically binibigyan kayo ng karapatan ng probinsya. Halimbawa dito sa Saskatchewan sana, magtatayo ka ng business dito, ilalapit mo siya sa gobyerno and then pag na-approve ka, pwede ka mag-apply as a permanent resident. So, ganun lang po ibig sabihin nun. Kapag self-employed ka naman, sasabihin mo lang sa Government of Canada na, may business ako na itatayo dyan, bigyan nyo ako ng permanent resident ko para na sa ganun ay makapag-start ko at as a self-employed ako na ako lahat ang gagawa para makapag-business, something like that. Para mabigyan ka ng tinatawag nating permanent residency. Another option. So sa family class naman po, meron tayong tinatawag na spouse, partners, and children. Kilalang kilala yung tinatawag nating spouse, family, children, a sponsorship program. Sa sponsorship program, para makarating yung family mo dito, anak, yung asawa mo, yung family mo mismo dito, no? Ibang programa naman yung tinatawag nating parents and grandparents. Kung halimbawa gusto mo makarating yung parents mo dito and yung mga lolo at lola mo, pwede mo silang i-apply. Pero syempre, kailangan ma-meet mo lahat ng requirements, pera, salapi, dun sa bangko, proof of funds, kung kaya mo silang buhayin para makarating po sila dito ng as permanent resident. So, ganun po ang ibig sabihin nun, no? Kapag mga anak, spouse, children, yun po ay ibang programa doon sa tinatawag nating, para po sa nagtatanong, ibang programa yun sa parents and grandparents, ano? Okay, another one sa main program is the temporary residence. Sa temporary residence naman po, we have the study permit and post-graduation work permit, no? Sa ganitong programa naman po makita natin, of course, bibigyan ka ng trabaho temporarily para makapagtrabaho ka dito sa Canada at bibigyan ka ng job offer. Temporary lang po yon, no? Kung gusto nyong mag-permanent, apply kayo for permanent residency. Another program na pwede nyong puntahan kung kayo po ay estudyante at meron po kayong salapi na pampaaral dito sa Canada is the International Student Visa Program. So, ibang program naman po yon, no? Para sa mga nalilito. Pwede ba akong pumunta dyan as worker at the same time ay mag-aaral? So, isa lang pong programang piliin ninyo, no? Pwede po kayong pumunta dito as worker kung may mag-offer po ng trabaho sa inyo, bibigyan po kayo ng LMIA. Kung halimbawa naman gusto niyo estudyante, international student naman po 'yon, ano? At isa pa, yung tinatawag naman nating buying a business para makarating naman po dito sa Canada. Halimbawa, interesado ka, may ipaskill ang Government of Canada na gustong itinda ng isang company yung kanilang store. Let's say, gusto mong bilhin 'yon. So, kailangan maging permanent resident ka muna bago makarating dito, no? O kaya nan, pasalin mo muna, no? Kung may milyones ka, gusto mong bumili ng business dito sa Canada, you can do that too, no? Para maging permanent resident po kayo. So, ganun lang po ang ibig sabihin yan. So, yun po yung mga temporarily na pwede po na makarating o pwede na issuehan kayo ng permanent residency balang araw. So, ibang programa na naman po yon. And the last one is the refugees. Number pang 13 po ito, refugee immigration. Canada continue to prioritize welcome refugees as part of humanitarian effort and the world. Yan, kilalang kilala po ang Canada sa pagtanggap ng mga kaibigan natin na nadi-displace sa kanilang lugar. So recently, may mga tinanggap po na Syrians and Ukrainians para po makapanirahan po ng permanente dito sa Canada at maging bahagi po ng lakas paggawa ng Canada. So, yun po ang pinaka-huli. Pero ang refugee po yun, no? Kung kayo ay nadi-display sa lugar ninyo, pwede po kayo mag-apply dyan as refugee, no? Para mabigyan kayo ng visa, makarating po kayo agad dito sa Canada. And then, apply kayo for permanent residency, no? Pero, ang pinaka-common po sa atin ay yung express entry na program ng Canada, provincial nominee program. Pwede pong ang provincial nominee program ay express entry or not express entry, no? Pwede naman po yung tinatawag nating international student o kaya naman temporary workers. Marami po sa atin mga Filipino nag-apply as international student at nag-apply ng temporary worker o yung tinatawag nating employer specific. Pwede naman po yung open work permit kapag kasama po kayo ng family ninyo. Pwede kayong mag-apply. Pero ang sa amin po noon, ang naging kaso namin noon ay sa Provincial Nominee Program dito sa Saskatchewan, SINP.
pero hindi po siya express entry. Pero nag-apply po kami ng work permit at the same time SINP. So sa mga nakarinig na po ng vlog natin about dyan, pakibalikan na lang po yung vlog natin about dyan at nabanggit ko na rin po kung paano yung naging process namin. So I hope malawak po ito na programa ng Canada, pero at least na-slice natin ng mas maliliit para sa ganun, maunawaan ninyo na hindi lang iisa ang pamamaraan at programa ng Canada para po makarating kayo dito, magtrabaho, manirahan, at maging permanent resident at balang araw maging citizen kung gugustuhin po ninyo. So maraming salamat po. Please subscribe. Malaking tulong po sa atin ang pag-like ninyo ng ating mga videos at pag-subscribe para lumaki naman po yung ating subscription. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.